Ngayong araw nga inaisipan naming magpunta ng park, kaya naman si Kel pinatulog ko muna ng tanghali para naman mamaya ay may energy pa siya at nang aasar pa nga. Sabi ko nga ay matulog na siya bago pa magbago ang isip ko. Nakaidlip nga din ako at ito nga yung dinatnan ko pagmulat ng mata ko pagising ko ay si Mami. Nagmemeryenda ng kanin ay siya for the go. Sabi ko nga ay maghinay-hinay lang siya sa pagkain, naku po. Nang makapagmeryenda na nga si Mami ay naglakad na nga rin kami at sabi ko baka gabihin kami. Nung naglalakad na nga kami, ito namang si Kel nakakita ng plastic at sinawsaw-sawsaw yung kanyang paa ay ayan, nagkaroon na ng ketchup, nanlagkit na daw. Nakihugas na nga lang kami dito sa portable na swimming pool na nakita namin at nagpaalam naman kami kay kuya kasi ito nga namang bata na to. Sinabi ko naman sa inyo, diba, hindi pa nga kami nakakarating at ayan na siya, diba kadumi? Nakarating na nga kami at sobrang excited ni Kel dahil nung nakaraan niya pa nire-request na magpunta kami dito sa park. Pagkapasok nga ay nakita namin dito yung kalaro din niya na kapitbahay namin at tuwang-tuwa naman siya. Gumanda na nga ng husto tong park na to dito sa amin kaya marami na rin namamasyal at ayan tignan nyo naman may pa-fountain pa nga. Medyo marami-rami nga din yung tao ngayong araw dahil linggo at wala pang mga pasok yung mga bata. Maganda ring magpunta rito kapag maagang maaga, yung morning pa, kapag ikaw ay nagja-jogging. Magi-stretch ka lang dito ng katawan. Tapat nga lang din to ng simbahan, kaya naman ang dami rin talagang tao. Akala ko nga hindi na makakasingit ng slide to si Kel dahil sa dami nga ng mga bata, pero tignan nyo naman at nakagawa ng paraan. Sinubukan niya nga lang din dito at natatakot pa nga siya nung una. Sabi niya magpaalalay daw siya sa lola niya pero na-overcome din niya naman yung fear niya na yun at natuwa nga ako dahil ang lakas nga niya. Tinanong ko nga siya kung nahirapan siya, sabi niya hindi naman daw at kayang-kaya niya. Maganda rin na kung minsan may pasyal natin yung mga bata para naman mabawas-bawasan yung screen time nila. Bata nga ngayon ay hindi na marunong maglaro. Ang alam lang nilang laro ay puro cellphone, gadget. Nakakita nga rin ako ng husky dito. Ayan si kuya kaso naiya ako lumapit. Ang sarap sanang himas-himasin, hipu-hipuin yung balahibo niya ba. Hinanap nga ako ni Kel, nilapitan niya ako. Sabi niya, Mama, punta tayo doon. Saan ko na nga siya at ayan, nag-assist pa ako sa mga nag-i-slide ng mga bata para naman hindi sila sabay-sabay na nag-i-slide. At sabi ko nga, wag silang babara dun sa slide para lahat ay makakapag-slide, puro slide. Sabi ko nga ay isa-isa lang sila, hintayin nila matapos makaslide ang isa para naman hindi sila nag-aagawan mag-slide. Pagkatapos ngang mag-slide ni Kel ay nagyaya na siyang bumili ng snack niya, nagugutom na daw siya. Pagkabili nga namin ng snack, akala namin ay mag-aaya pa siyang bumalik pero hindi na nga. Ayoko na, uwi na ako. Uuwi ka na? Bakit? Ayoko na, dami ng bata. Nag-aya na nga umuwi at nagulat nga kami ni Mami dahil ang buong akala namin pag nakarating kami ng park ay hindi na ito magpapauwi, mahirapan na kami magyaya. Sabi niya pa nga ay hindi na daw siya pupunta doon kahit kailan kasi nakakaboring naman daw. Lumalaki na nga talaga tong anak ko at ayaw niya na sa mga playground na ganun. Nag-aya pa nga siya dito pero sinabi ko sa kanya na wag na kaming bumili dahil may pagkain na siya. Kauwi nga namin ay naglibang-libang na yan si Kel at kung ano-ano na lang nilalaro niya. Sabi ko wag muna siyang humawak ng cellphone. At ako naman, syempre, ito na ulit sa tindahan kasi iniwan ko muna saglit kay Papa dahil nga pinasyal ko muna si Kel. Ito nga pala yung kauna-unahang mini vlog ko, yung journey ng Sari-Sari Store. Sa mga hindi pa nakakanood, i-visit nyo na yung page ko. Salamat sa mga sumusuporta at susuporta pa lang. Hanggang dito na lang. Thank you so much and don't forget to like my page. Thank you so much.